Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sakina Madrasa. Oh, Mang Dodong, kagaya po ng pinangako sa'yo. Ito na yung isang boteng alak. Di ba sabi ko sa'yo dati, ililibre kita ng alak? Bumili na rin ako ng isa. Tara po, inom tayo. Tig-isang bote lang tayo, pampantok lang. Mo na uwa yung pinamimili mo alak. Maainaaw mo nyo ha. Nako, hindi po ah. Kahit tirap ako sa pera, hindi ako magnanakaw. Hindi ako tinuruan ng magulang ko na magnakaw. Kahit ginipit ako ni Tita Magda, gumagawa rin ako ng paraan para magkapera. Aan mo nga lauha? Naglinis po ako ng bodega namin. Yung nandun po sa likod ng bahay. Naku, napakarami ko pong nakuha ang pambenta sa junk shop kaya eto, nagkapera ako. Tsaka doon po sa likod bahay namin, nilinis ko po pala. Dinaanan ko yung lupa naming bakante. Tataniman ko ng mga gulay tapos ibebenta ko. Medyo matagal kasing namunga yung manggahan namin eh. Yung sagingan naman, pinamahalaan ni Tita Magda. Hindi na ako nakahirit ng bunga doon para ibenta eh. Sinolo na niya. Pero ayos lang po yun. May hati pa rin naman ako sa manggahan eh. Nga lang, seasonal. Pero ayos na po yun. Magtatanim na lang ako ng mga gulay. Bakit? Hindi na lang iamat na mao. Di ba nga ho, hindi ko pwedeng iwan kay Tita Magda yung mga naiwan ni Papa. Kasi kapag umalis po ako sa bahay namin, baka tanggalan niya ako ng karapatan sa mga naiwan ni Papa sa akin. Nakakapagtampo man pero wala naman ako magawa eh. Paano kasi may karapatan na si Tita Magda sa mga naiwang pundar ni Papa? Kasi pinakasalan siya ni Papa eh. Gusto ko na ngang mag 21 years old eh, para makuha ko na yung parte ko. Ang sabi kasi ni Papa sa last will niya, makukuha ko lang yun kapag 21 na ako. Habang wala pa, si Tita Magda muna yung may karapatan sa lahat. Kaya konting tiis na lang po. Ilang buwan na lang naman eh, magto-21 na ako. Kapag po nangyari yun, Mang Dodong, aampunin talaga kita. Oh, talaga? Aamunin mo ko? Opo, kasi aalis na si Tita Magda sa bahay, pati yung mga anak niya. Kasi sa iniwan ni Papa sa habilin, sa akin mapupunta yung bahay na yon. Kaya pwede na kitang ampunin. Sa bahay ka na titira. Hindi ka na matutulog dito sa gilid ng kalsada. Hindi ka na mamamalimos. Makakaligo ka na. Kahit mayat maya pa, pwede ka maligo. Awaan yan. Bakit? Mamaho na mao? Nako, wala pa ako sinasabing mabaho ka ha. Pero madungis ka, totoo yun. Kapag sa bahay ka na nakatira, lilinisin ka na. Makikita na yung gwapo mo muka. Basta, tulungan mo lang po ako magdasal pa. Na sana, pag 21 na ako, kumampi na sa akin ng tadhana. Kung nabubuhay lang siguro si Papa, hindi siya papayag na apihin ako ng ganito ni Tita Magda eh. Noong bagong salta si Tita sa bahay namin, ay nako, napakabait niya. Pati yung mga anak niya, mababait din. Pero nung namatay si Papa dahil sa aksidente, ayun, lumabas na yung tunay nilang ugali. Ako na naging sampit sa sarili kong pamamahay eh. Pero bilog ang mundo, Mang Dodong. Alam kong darating ang araw, kakampi rin sa akin ang tadhana. Hindi na nila ako mapapasunod sa lahat ng gusto nila. At higit sa lahat, may karapatan na ako sa lahat ng naiwan ni Papa sa akin. O di ba, Mang Dodong? Oh, tara po, mag-cheers naman tayo. Ayla, madaya ka talaga. Tuwing ganitong nagkukwento ko sa inyo, tinutulugan mo ako eh. Ikaw na nga lang nakakausap ko, tapos ang bilis mong umilik. Napakadaya mo talaga. Pero sige po, matulog ka na po. Alam ko namang nakaamoy ka lang ng takip ng alak eh. Tulog ka kagad. Ubusin ko na lang po itong laman ng isang bote tapos uwi na rin ako. Nakatingin si Dion sa langit na puno ng mga bituin habang inuubos ang laman ng bote. Iniisip niyang dalawa sa mga bituin na yon ng kanyang mga magulang.
Tuwing gabi at tumitingin siya sa langit, kinakausap niya ang bituin ng mga magulang niya para humingi ng gabay sa kanila. Kahit hindi na niya masikmura ang pang-aapi at pang-aalipin sa kanya ng madrasta, tinitiis niya yon dahil ayaw niyang mawala ang mga pamana sa kanya ng ama. Nang maubos na niya ang laman ng bote, nagsimula na siyang maglakad pa uwi ng bahay. Matapos ang ilang minuto ay narating na niya ang kanilang bakuran. Malalim na ang gabi pero bukas pa rin ang ilaw sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang sinusian ng doorknob at maingat niyang binuksan ang pinto para hindi gumawa ng ingay. Ayaw niyang malaman ng madrasta na ginabi siya ng uwi. Pero pagkatapak pa lang niya sa marmol na sahig, napaigtad siya nang marinig ang boses ng madrastang si Magda. Anong oras na? Saan ka galing? Umalis ka nang hindi nagsasabi? Di ba sinabi ko sa iyo na kapag lalabas ka ng bahay magpapaalam ka? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Namatay lang ang ama mo hindi na kita nadisiplina ng tama? Talagang inuubos mo ang pasensya ko, no, Dion? Ipapahiya mo pa ako sa mga kapitbahay natin? Sa mga kaibigan ng ama mo? 10 oras ng gabi, nasa labas ka pa at naglalakwatsa. Hindi po ako naglalakwatsa, Tita Magda. Naglinis po ako kanina ng bodega. Tapos ibinenta ko po sa junk shop yung mga lumang gamit doon. At saka po, Sasabi sa... mo nga, nagdidesisyon ka nang wala akong alam? Baka nakakalimutan mo ang habilin ng iyong ama. Ang lahat ng desisyon mo ay dadaan sa akin. Paano kung may maibenta kang mahalagang gamit? Lumang gamit naman po yung ibinenta ko At saka ayoko ng mga dahilan. Puro ka dahilan. Nasaan na ang perang pinagbentahan? Ibigay mo sa akin. Po? Pero... Anong pero? Akin na sabi. Ibigay mo sa akin yan. Wala ka pang karapatang humawak ng pera dahil baka kung ano-anong bilhin mo. Baka malaman ko na lang na lulong ka na pala sa ipinagbabawal ng gamot, ha? Nababarkada ka sa mga walang kwentang tao sa labas. Ibigay mo sa akin ng pera. Nilapitan siya ng kanyang madrasta at marahas na kinapkapan. Sa pilitan nitong kinuha kay Dion ng kakarampot na perang kinita mula sa pagbebenta ng mga lumang gamit. Pagkatapos ay itinulak pa siya ng ginang dahilan para mapasigaw siya. Naamoy ng babae ang alak sa kanya kaya lalo itong nagalit. Kita mo na? Kakarampot pa lang ang perang kinita mo. Nakabili ka na kagad ng alak. Sino ang nagturo sa'yo ng uminom, ha? Sino ang mga walang kwenta mong barkadang nag-impluwensya sa'yo? Iwas-iwasan mo na nga yung mga patapong barkada mo, ha? Sa oras na makita kitang may kasamang barkada, ha? Palalayasin talaga kita dito sa bahay. Tandaan mo yan, Dion. Mawawala ka talaga ng mana sa naiwan ng ama mo. Hindi po, Tita. Wala po akong barkada. Ako lang po mag-isang uminom ng alak. At saka po, isang bote lang po yun Huwag ka ng mga twiran. Puro lang naman niya kabuluktutan. Hindi mo ako mapapaniwala sa mga palusot mo, ha? Ang mabuti pa, mag-igib ka ng tubig sa poso. Punuin mo ang mga drum sa banyo sa itaas. Maaga kami nga alis bukas. Maaga kami maliligo. Saka, mas mainam na yang mapagod ka para mawala yung tama ng alak sa'yo nang tumino ang utak mo. Pero Tita, gabing-gabi na po. Bukas na lang po ako mag-iigib. Maaga na lang po akong gigising. Paano kang hindi aabutin ng ganitong oras? Gabi na nasa labas ka pa. Kaya pala sumakit na yung lalamunan ko sa kakatawag sa'yo kanina. Hindi ka man lang lumalapit. Yung pala'y nasa galaan ka palang hinayupa ka. Huwag mo na nga akong kausapin. Lalong umiinit ang ulo ko sa'yo. Sige na, magigib ka na. Punuin mo yung mga lalagyan ng tubig doon. Ayoko nabibitin sa tubig kapag naliligo. Dalihan mo na! Bubuksan ko na lang po yung motor ng tubig para madali po makapuno. Aba, pag-iigibin ba kita kung pwede naman buksan ang motor? Sira ang motor ng tubig. Paano hinayaan mong umandar ng umandar? Hindi na nga yan automatic Nang puntahan ko kanina, umuusok na. Napakawalang silbi mo kasi. Kung ano-ano inuuna mo. Kung hindi ka naggala, hindi masisira ang motor. Hindi ka sana mag-iigib ngayon. Sige na, kuminos ka na bago pa ako tuluyang membiar na ng husto.
Huwag kang matutulog nang hindi puno ang drum sa taas, ha? Pati ang banyo sa kwarto ni na Loren at Joseph, punuin mo na rin. Wala rin tubig doon. Po? Ano? Magdadalang ka na naman? Mga ngatwiran? Sabihin mo sa akin kung gusto mo nang umalis sa bahay na ito, ha? Papayagan naman kita eh. Sabihin mo lang. Hindi po, tita. Sige po, mag-iigib na po ako. Susunod ka rin naman pala eh. Gusto mo pang maputol ang lidet ko sa leeg sa kakasigaw sa'yo? Sige na, bilisan mo na kumilos! Hindi na nakipagtalo pa si Dion sa kanyang madrasta dahil palagi nitong ipinapanakot ang pagpapalis sa kanya sa bahay. Palagi niya ring naalala ang huling habili ng ama na sa oras na iwan niya ang kanilang bahay ay hindi ito mapupunta sa kanya. Kung kaya kahit hirap na siya sa pagmamaltrato sa kanya na madrasta at ng mga anak nito, pilit niyang tinitiis ang lahat. Kinuha niya ang 2 timba sa banyo saka nagpunta sa poso na nasa labas ng bahay. Habang pinupuno niya ng tubig ang mga timba, nakaramdam siya na may lumapit. Kagad niya itong tiningnan at nakitang si Loren ito. Karga na naman ito ang paboritong itim na pusa na katulad ng ugali ng madrastang si Magda. Mabagsik din ito. Ang tibay mo rin ano? Kahit anong ginagawa sa'yo ni Mama, nagtitis ka pa rin dito. Pwede ka naman umalis na lang eh. Lumayo at mamuhay ng maayos. Ha? Bakit ako aalis? Bahay ko to. Isa pa, ilang buwan na lang mapapasa akin na itong bahay. Kayo ang aalis dito. Iniwan to sa akin ni Papa. Kayo ang walang karapatan dito. Oo nga, pero sa tingin mo ba, papayag si Mama ng ganun lang? Pinakasalan ng Papa mo si Mama, kaya kahit sa ang anggulo, may karapatan din siya. Paano kung sabihin ng abogado na pwede rin kaming manatili dito sa bahay? E di, habang buhay kayo magigirahan ni Mama? Ano bang gusto mong sabihin? Alam mo, kung pumayag ka pa sa alok ko sa'yo dati pa, hindi ka na naghihirap ng ganyan, Dion. Mabilis mo lang makakasundo si Mama. Di bali na. Wala akong balak na makipagkasundo sa inyong lahat. Basta sa oras na mag-21 na ako, aalis kayo dito. Yun ang masisiguro ko. Okay, sabi mo eh. Tingnan na lang natin. O sige na, mag-igib ka na. Huwag mong pagalitin si Mama. Alam mo naman kung paano magalit yon, di ba? Matutulog na ako. Good night, Dion. Sinundan lang niya ng tingin ng babae habang papasok ito sa bahay. Naningkit ang mata niya sa inis dahil palagi nalang isinisingit ni Loren ang kagustuhan nito. Matagal nang may gusto si Loren sa kanya at palagi siya nitong inaakit. Maganda ang dalaga pero ang ayaw niya lang dito ay kaugali ito ng kanyang ina. Binlisan na niya ang pag-iigib para matapos siya kaagad at makapagpahinga. May kataasan ng hagdan paakyat sa 2 palapag ng bahay kung saan naroon ang mga silid. Kaya nahihirapan siyang mag-igib. Nakakailang balik pa lang siya ay ramdam na niya ang pagod at antok. Nagpapahinga siya sandali sa hagdan nang makarinig ng pagbukas ng pinto mula sa silid ng madrasta. Dali-dali siyang umakyat dala ang 2 timba na may lamang tubig. Dahil iniisip niyang baka nagising ang ginang. At tiyak na magagalit na naman ito kapag nakitang hindi pa puno ang drum sa banyo. Pagtapat niya sa pintuan ng silid, nagtaka siya kung bakit nakaawang ang pinto. Dahan-dahan niya muna itong itinulak para sumilip sa loob. Bigla siyang nakakita ng nilalang na nagmamadaling lumabas sa nakabukas na bintana. Dahil sa bilis ng kilos nito, ay hindi niya nakita ang kabuwang itsura. Tanging ang mahabang buhok lang nito ang nahagip ng kanyang paningin. Kunot-noo siyang pumasok at dali-daling lumapit sa bintana. Hinabol niya ng tingin ang nilalang at pumasok sa silid. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib sa pag-iisip na baka magnanakaw ito. Wala na siyang nakita sa bakuran nang sinuyod niya ng tingin ang buong paligid. Isinarado na lamang niya ang bintana. Dahan-dahan siyang kumilos para hindi magising ang madrasta na mahimbing nang natutulog.
Maingat niyang dinala ang 2 timba sa banyo. Nagtataka siya kung bakit puno na ng tubig ang mga drum kahit nakakailang hakot pa lang siya ng tubig. Pero napangiti siya dahil hindi na siya gaano mapapagod. Naisip niyang baka mabait ang nilalang na nakita niya at yun ang nagpuno ng tubig sa mga drum. Isinunod niyang ipunan ng tubig ang banyo sa silid ng magkapatid na Lauren at Joseph. Pagkapasok pa lang niya sa loob ng silid ay bumungad agad sa kanya ang katawan ni Lauren na halos subad habang nakahiga sa kama at walang takip na kumot. Mahimbing na natutulog ang magkapatid at alam niyang sinadya ni Lauren ang ganoong itsura. Isa na naman ito sa pangaakit na kilos ng dalaga. Hindi na lang niya binigyan ng pansin dahil sanay na rin siyang inilalantad ng dalaga ang katawan nito sa kanya. Sa ikalawang pagbalik niya dala ang 2 timba ng tubig, hindi pa siya nakakapasok sa loob ng silid nang marinig ang malakas na sigaw ni Lauren mula sa loob. Nagdadalawang isip siya kung tatakbo para alamin ang nangyari pero natigilan siya. Nakita na lang niya ang mabilis na paglabas ng madrasa sa silid nito at pinuntahan ng mga anak. Nakakagulo na sa loob kaya pumasok na siya roon. Nakita niyang umiiyak si Lauren. Nanlalaki rin ang mata ni Dion nang makita ang mahabang sugat sa braso at hita ng dalaga na sa tingin niya ay kalmot ng matutulis na kuko. Malalalim ang mga sugat at walang tigil sa pagdurugo. Ano ba nangyari? Bakit ka nagkasugat? Sino ang gumawa sa'yo niyan? Hindi ko alam, Ma. Nabigla ako ng gising kasi may umablot sa unan ko eh. Pagdilat ko, nakita kong kakaibang nilalang. Mukha siyang halimaw. Mahaba ang buhok niya, pulang mata, matulis ang kuko. Pinagkakalmot niya ako. Ano? Ano ba sinasabi mo? Anong nilalang yon? Saan na nagpunta? Tumakbo siya sa labas ng bintana. Bigla siya dyan tumalon. Nakakatakot ang itsura niya, Ma. Mukha siyang halimaw. Bakit kasi hindi kayo nagsasara ng bintana? Hoy, ikaw, Dion. Nagigib ka dito, di ba? Nakita mong nakabukas ang bintana dito, bakit hindi mo sinara? Kasalanan mo ito eh. Masyado kang pabaya. Oo, palagi naman pong bukas ang bintana nila dito eh. Ayaw nga pong ipasara ni Lauren kasi mainit daw. Tumigil ka na. Puro ka na lang pa ang atwiran. Kumuha ka ng gamot. Gamutin mo ang sugat ni Lauren. Dalian mo! Opo, tita. Habang pumupunta si Dion sa kusina, kung saan naroon ang medicine cabinet, ay hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Lauren. Ang paglalarawan nito sa halimaw ay yun din ang kanyang nakitang tumakas sa silid ng kanyang madrasta. Halimaw? Sa tagal ko na dito, ngayon lang ako nakaranas na may halimaw na pumasok sa bahay namin. Sino at ano ang halimaw na yun? Nakakatakot naman. Tapos nananakit pa. Mukhang delikado na dito Kailangang masiguro kung nakalakam lahat ng pinto at sarado ang mga bintana. Baka mamaya sa susunod, makapatay na yung halimaw na yun. Pero anong klaseng halimaw yun? Halino ba talaga yun? Dion! Ano ba? Napakatagal mo talaga! Ubod ka ng kupad kumilos! Para kang pagong! Bilisan mo! Asan na ang gamot? Ay shit, tinatawag na ako. Pangklase talaga itong bibig ni tita Kahit nasa itaas ng bahay abot dito sa ibaba yung sigaw niya Ay nako, makabalik na nga. Ay, teka, ano nga ba yung gamot na kailangan kong dalhin? Pagkakuha sa gamot ay kaagad niya itong dinala sa silid ng magkapatid. Pagkatapos ay inutusan siya ng madrasta na gamutin ang mga sugat ni Lauren. Ilang sandali siyang natigilan dahil ayaw niya yung gawin. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Simulan mo ng gamutin. Pero kasi po, wala akong alam sa panggagamot Ay tatanga-tanga ka talaga. Panggagamot lang, hindi mo pa alam. Hindi ko talaga alam kung bakit ibinilin kami ni George sa iyo Ikaw ang lalaki dito, kaya dapat alam mo kung paano alagaan ng mga babae. Sino nga saan ko dito? Si Joseph? Bata pa yan. Kung hindi ka marunong manggamot, pues, pag-aralan mo. Ano talaga sasabihin sa iyo ni George sa kabilang buhay? Baka magmulto yun dahil sa inis, dahil napalaki kanyang walang kwenta.
Dalian mo na! Ano bang titingin-tingin mo dyan? Patutuyuin mo na lang ang sugat ni Loren? Gusto mong magkapeklat yan? Opo, sige po, gagamutin ko na po. Habang ginagamot ni Dio ng mga sugat ni Loren, panakanakang hinahawakan ng dalaga ang kamay niya. Mabilis niya itong iniiwas at tinitingnan ng masama ang babae. Sumisimangot naman ito sa kanya at tinitirikan pa siya ng mata. Hindi maiwasan ni Dio na tingnan ng madrasta dahil naglalakad itong pabalik-balik. Nag-aalala ito kung sino man ang pumasok sa kanilang bahay. Ano ba, ma? Ang sakit sa mata eh. Huwag kang maglakad-lakad dyan. Hay, Loren, ako'y tigil-tigilan mo, ha? Nag-iisip ko, anong klaseng nilalang ang pumasok sa silid ninyo? Saan dumaan? Sa bintana? Sus ko, nasa second floor tayo. Paanong maakyat ng nilalang na yon ang bintana? Kung sa pinto naman siya dadaan, mapapansin agad ni Dion yon dahil nagigib siya. Di ba, Dion? Pero wala po ako nakita, tite. Wala ka nakita? Imposible! Isa lang ang ibig sabihin yan. Hinayaan mong pumasok ang taong yun sa bahay na to. Kasabwat mo siya. Tama ako, no? Naku, hindi po, tita. Wala po talaga akong alam. Galit ka sa amin, sa akin, dahil sa paraan ko ng pagdidisiplina sa'yo. Kaya nagre-rebelde ka. Kumuha ka na kasabwat para ano? May bala ka bang masama sa amin, ha? Ho? Naku, hindi po talaga. Wala, tita. Wala po akong iniisip na ganyan. At tama po kayo. Biniling kayo sa akin ni Papa. Kaya hindi ko po magagawang saktan kayo. Tita, please. Huwag niyo po akong pag-isipan na masama. Sa ngayon, nasaktan lang si Loren. Sa susunod, ano na? Ipapapatay mo na kami? Isa ba yan sa mga dahilan at plano mo para mapalis kami sa bahay na ito? Napakasama ng isip. Minamasama mo ang ginagawa kong kabutihan sa'yo? Walang-wala ka talaga sa ugali ng ama mo! Manang-mana ka sa walang kwenta mong ina! Nagpantig na ang pandinig ni Dion sa mga sinabi ng madrasta. Hindi na niya nakayanang pati ang yumao niyang ina ay idamay sa mga nangyayari. Hindi na siya nakapagpigil. Sinagot na niya ang ginang. Huwag niyo naman pong idamay ang nanay ko. Hindi niyo siya kilala. Dumating ka sa buhay namin na wala na si Mama. Kaya wala kang karapatan na insultuhin siya. Walang-wala ka sa kabutihan ng nanay ko, no? Anong sinabi mo? Sinisigaw mo na ako ngayon? Nakakasungay ka na talaga? Pwes, ngayon pa lang, puputulin ko na ang sungay mong yan. Halika dito, walang yaka. Namatay lang ang magulang mo, lumabas na ang ugali mong bastardo. Tuturuan kita ng leksyong walang yaka. Mara siyang hinablot ng madrasta at hinila papunta sa banyo. Pilit siya nitong isinusubsub sa drum na puno ng tubig. Gigil na gigil sa galit ang ginang at gusto siya nitong lunurin. Panay ang kawag niya. Nanlalaban siya pero tinulungan ni Joseph ang kanyang ina. Pinagtulungan siya ng mga ito na ilublob ang ulo sa drum. Tumigil lang ang mag-ina dahil na magdita na si Loren. Ano ba? I told you, it's a monster. Halimaw nga ang pumasok sa kwarto namin. Wala alam si Dion doon. Papatayin mo ba siya? Lulunurin mo talaga siya dyan sa drum? Stop it! Ma! Ay bakit mo pinagtatanggol ang lalaking ito? Kasi mapapatay mo siya, ma. Kung di kita aawatin. Gusto makulong? Tumigil ka nga. Baka nakakalimutan mo, siya rin ang dahilan kung bakit nandito pa tayo sa bahay ng ama niya. Kapag namatay siya, sa tingin mo ba ay may makukuha ka pang parte sa mga ari-arian ni Tito George? Tumigil ka. Huwag mo na ulit sasaktan si Dio na. Hindi na ako papayag. Kitang-kita ni Dio ng galit sa mga mata ng kanyang madrasta. Habang palis ang ginang ay sinadya pa nitong banggain siya dahilan para mabuwal siya ng bahagya. Nasalo naman kagad siya ni Loren at tinanong pa siya nito kung ayos lang. Pero hindi na niya pinansin ang dalaga. Naupo siya sa nakatumbang puno ng malunggay. Nagmamadali siyang umalis. Lumabas siya at tumambay sa likod bahay. Naupo siya sa nakatumbang puno ng malunggay at doon ibinuhos ang kanyang iyak. Natigilan siya nang makarinig ng ingay sa di kalayuan. May kung sinong naroon. Dinig na dinig pa niya ang ingay ng yabag na tumapak sa mga tuyong sanga. Sino nandyan? Sino ka? Trespassing ka. Lumabas ka dyan.
Isa! Di ako natatakot sa'yo! Dahan-dahan siyang lumakad para lapitan ng nilalang na yon. Sa kanyang pandinig ay nagtatago ito sa likod ng isang punong mangga. Binilisan na niya ang paglalakad para makita agad kung sino ito. Pero natigilan siya nang biglang lumitaw sa pinagtataguan ng nilalang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kakaibang itsura nito. Abot sa pwesto nila ang liwanag ng ilaw sa likod bahay, kaya kitang-kita niya ang itsura ng babae. Mahaba ang buhok nitong tuwid at makintab sa pagkaitim. May matulis itong tenga at mga kuko. Kulay pula na parang nagbabagang uling ang mga mata. Ilang segundo rin siyang nakatulala at natauhan lang nang biglang magsapusa ang babaeng yun. At mabilis na tumakbo palayo. Kumabog ng malakas ang dibdib niya dahil sa kaba. Kahit nakaalis na ang nilalang, ay hindi na mawala sa isip niya ang matutulis nitong kuko. Tsaka kaya yung nanakit kay Loren? Anong klaseng nilalang siya? Saan siya galing? Halimaw ba talaga siya? Tama ba'y nakita ko? Naging pusa siya? Anong nilalang siya? Dion! Tawag ka ni Mama! Asan ka ba? Bilisan mo bago magalit si Mama. Lagot ka na naman yan. Nagmamadali naman bumalik ng bahay si Dion. Hinarap niya ang madrasta. Sandamakbak na bilin na naman ang sinabi nito sa kanya. Naggayak na ang mag-iina paalis, kaya panay na naman ang bilin ng ginang sa kanya. Tumango na lang siya sa lahat ng sinabi nito. Matapos ang ilang sandali, ay umalis na ang mag-iina at naiwan siyang mag-isa. Kapag ganoon ang sitwasyon, nakakahinga siya ng muluwag dahil pakiramdam niya ay malaya siya. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya habang wala sila. Pero bago yon, kailangan niya munang gawin ang mga bili ng madrasta. Nilinis niya ang buong bahay. Nag-igib at inayos ang motor ng tubig. Nang matapos ay sobrang pagod at antok na siya. Hindi na niya nagawang pumasok sa kanyang kwarto. Doon na siya nakatulog sa sala. Nakatulugan na rin niya ang nakabukas na TV. Nagising si Don dahil sa malakas na busina sa labas ng bahay. Napabalikwas siya ng bangon matapos maisip na kotse yun ng kanyang madrasta. Dali-dali siyang lumabas at pinagbuksan ito ng gate. Pagkababa ng ginang ay sermon na naman ang kanyang natanggap. Ang tagal mo magbukas ng... Siguro nakatulog ka na naman, ano? Kapag wala kami, talagang patulog-tulog lang ang ginagawa mo. Nagawa mo ba lahat ng inutos ko? Opo, tita. Kunin mo na yung nakalagay sa compartment. Tipasok mo sa bahay. Nakapagluto ka ba? Ha? Po, akala ko po sa labas na po kayo kakain Hindi po ako nagluto, tita. Ipoplax ka talaga. Alam mo ang mahal-mahal na mga pagkain sa restaurant. Nagtitipid na tayo ngayon, ano? Gutom kami. Dalian mo, magluto ka. Opo, tita. Tama na nga, Ma. Nakakarindi na. Tutulungan na kita magpasok ng mga pinamili diyon. Hoy, Joseph, magdala ka ng pinamili sa loob, ha? Ano ka, senyorito? Ayan lang Hindi pa kayang ipasok ng lalaking yan. Wala naman siyang ginagawa dito sa bahay Tama lang na gawin niya ang mga utos ni Mama. Kung hindi rin naman dahil kay Mama, mamamatay siya sa gutom Remember, wala siyang ama na susuporta sa pangangailangan niya. Kaya pagtrabaho siya kapalit ng mga kinakain niya dito. Lakas-lakas niyang kumain tapos hindi kayang magbuhat ng gingrocery. Ay, naku naman. Sumama na naman ang tapos ng dila niya. Hayaan mo na. Kaya ko na to. Pagkapasok sa loob ng bahay, bunganga pa rin ng madrasa niya ang kanyang narinig. Nagagalit ito dahil iniwan niyang nakabukas ang TV. Pinalampas na lang niya ang sermon ng ginang dahil sanay na rin siya sa mga pagbubunganga nito. Pagkatapos niyang ipasok ang mga pinamili, ay inayos naman niya ito sa cabinet kung saan inilalagay ang mga groceries. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magluto. Habang nagluluto siya, narinig niya ang pagsigaw ni Loren mula sa silid nito.
Kasunod noon ang malalakas na pagtawag sa kanya ng madrasta. Dali-dali siyang tumakbo para puntahan sila. Tumambad sa kanya ang alagang pusa ni Loren. Pagkapasok sa kwarto ng magkapatid, patay na ang pusa. Nakabulagta sa sahig ang katawan nito. Halos maubos na ang balahibo sa katawan na parabang nakipaglaban sa mabangis na hayop. Nagkalat din sa silid ang dugo ng pusa na parabang sinadyang ikalat ito roon. Dion, ginawa mo to? Napakasadista mo. Pumapatay ka na ng hayop ngayon? Sa ganito mo ba inilalabas ang galit mo sa akin, ha? Tita, hindi po ako may gawa niyan. Maniwala po kayo sa akin. Wala akong alam dyan. Naglinis po ako ng buong bahay kanina at buhay pa ang pusang yan. Sorry, hindi ko po nabantayan kasi nakatulog nga po ako. Walang ibang gagawa niya kung hindi ikaw lang. Ikaw lang naman ang naiwan dito sa bahay eh. Paano mo naman ipagtatanggol ang sarili mo, ha? Kung ibang tao ang gagawa, dapat pati ikaw ay sinaktan. Dapat patay ka na rin ngayon. Nakakatakot ka. Pumapatay ka na ngayon. Nako ma, paalisin mo na siya. Baka sa susunod tayo na isunod niyan. Hindi ba't malinaw na pagbabanta ang ginagawa niyang yan? Hindi nga ako gumawa niyan, Joseph. Hindi ko kayang pumatay ng hayop. Alam niyo yan. Hindi nga ako makapatay ng buhay na manok di ba? Tsaka wala akong dahilan para pagbantaan kayo. Ni minsan na hindi ko naisip yan. Mabilis sabihin yan. Baka sinasabi mo lang yan dahil ayaw mong malaman namin ang tunay mong ugali. Ma, nakakatakot na siya ah. Baka mamaya kapag tulog tayo naman ang isunod niyang patayin. Huwag mo na siyang patulugin dito. Doon na siya sa bodega matulog. Pwede ba, Joseph? Puro ka pagbibintang. Wala ka naman dito kanina eh. Saka baka nakakalimutan mo, may halimaw na pumasok sa kwarto natin kagabi. Para kung saan gumawa nito kay Muni. Ay nako, ewan ko sa iyo ate. Sandali. May naamoy ako eh. Naamoy niyo ba yon? Mukhang may nasusunog sa kusina ah. Shit, yung niluluto ko. Ay nako, iniwan mo ang niluluto mo. Puro ka talaga sakit ng ulo diyan. Maaga mo pinapuputi ang buhok ko eh. Walang niya ka talaga oh. Susunugin mo ang buong bahay. Nagsasayang ka pa ng gasol. Ang mahal-mahal. Lintik ka talaga. Dali-daling tumakbo si Dion pabalik sa kusina. Pagdating niya doon, nakita niya ang naiwang kawali na halos hindi na makita dahil sa malakas na apoy. Nagmamadali niyang kinuha ang basahan sa ibabaw ng lababo at binasayo ng tubig, saka ay pinantaklob sa kawaling nag-aapoy. Pagkatapos ay kagad niyang isinara ang tangke ng gas. Nakahinga na siya ng maluwag pero maya-maya ay pinuntahan siya ni Joseph. Bilisan mo daw dyan, sabi ni Mama. Ilibing mo raw si Muni. Ha? Oo, sige. Muli siyang bumalik sa silid ng magkapatid para kunin ang patay na pusa. Pagdampot niya doon, nakita niyang wala na itong laman loob na kanyang ipinagtaka. Hindi na lang niya sinabi sa kanyang madrasta dahil tsak na siya na naman ang pagagalitan. Sinamahan siya ni Loren sa paglilibing sa pusa. Panay ang iyak nito habang nagukay si Dio ng paglilibingan. Maya-maya ay sumunod din si Joseph sa kanila. Hindi talaga ako makapaniwala. Isang pusang walang kalaban-laban ang pinagbuhusan mo ng galit ah. Hindi nga ako may gawa nito. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo yan? Paniniwalaan ba kita? O sige, ulihin mo yung pumatay kay Muni, tapos iharap mo sa amin. Doon pa lang ako maniniwala sa'yo. Pero hanggat di mo nagagawa, ikaw ang suspect ko. Doon ka matulog sa bodega ah. Wala na akong tiwala sa'yo eh. Pwede ba, Joseph? Tumigil ka na nga. Natigilan si Joseph nang may makita siyang bulto ng tao sa may manggahan. Pinuntahan niya yon dahil sa suspetsang baka ito ang pumatay sa pusa. Oh, saan ka pupunta? Dito lang. Bilisan mo na sa pag-ukay, Dion. Gusto ko na pumasok sa loob eh. O edi pumasok ka na. Bakit ka pa kasi nandito eh? Hindi pa malinis ang kwarto. Di mo ba nakita? Puro dugo doon. O bakit? Di mo ba kayang linisin yon? Kakadiri. Saka maalala ko lang kung paano pinatay si Muni. Magsasalita pa sana si Dion pero hindi na niya naituloy
dahil narinig niya ang pagsigaw ni Joseph sa manggahan. Dali-dali silang pumunta doon para tingnan ang binata. Pagdating doon, nakita nila si Joseph na nakaupo at nakasandal sa isang puno ng mangga. Iniinda nito ang malaking sugat sa kanyang katawan. Mahaba at malalim na hiwa yun na mula sa balikat hanggang sa tiyan. 4 na magkakatabing sugat ang natamo niya. Nangyari sa'yo? Sino pa niyan? Alimaw, te. Pumunta ako dito kasi may nakita kong tao na nagtatago sa puno eh. Pagdating ko, bigla akong sinalakay. Alimaw siya. Mahaba ang kuko. Mapula ang mga mata. Yung kita kong halimaw? Halika na, pabalik na tayo sa bahay. Hindi na tayo ligtas dito. Bakit nagkaroon ng halimaw dito? Tinulungan ni Loren ang kapatid na makatayo, saka inalalayan sa paglalakad hanggang sa makapasok sa bahay. Naiwan naman si Dion dahil tinapos pa ang paglilibing sa pusa. Pagkatapos ay nilinis niya ang kwarto ng magkapatid, saka palang itinuloy ang pagluluto. Nakapaghain na siya at tinawag na rin niya ang mag-iina para kumain pero walang gana ang magkapatid. Kaya ang kanyang madrasta na lang ang naghapunan. Ilak mo ang pinto bago ka lumabas ng bahay mamaya, ha? Po, hindi naman po ako lalabas, tita. Hindi yung ba narinig ang sinabi ni Joseph? Tama siya. Doon ka matulog sa bodega mula ngayon. Pero tita, Ayoko nang marinig ang mga pangangatwiran mo. Mas iniisip ko ang kaligtasan namin dito. Huwag ka lang pahuhuli sa akin na gumagawa ng masama. Talaga ipakukulong kita. Sinubukan pa niyang makiusap sa madrasta pero hindi na ito nakinig sa kanya. Dahil lalo itong nagalit, pinagtulakan siya nito palabas ng bahay. Pagkatapos ay pinagsarhan ng pinto. tita, wag naman pong ganito. Parang awa niyo na po. Masyado maraming gamit sa bodega. Wala naman ako matutulugan doon. Saka malamok po. Tita, please. Wag naman po ngayon. Hindi naman po ako nakapaganda eh. Kahit bukas na lang po, tita. Kahit anong pagmamakaawa niya, wala nang nagbukas ng pinto para sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang pumunta na lang sa bodega at nag-ayos ng mahihigaan. Ilang oras ang nakalipas, hindi pa rin siya makatulog kaya nagpasya siyang puntahan ng matandang pulubi para makipagkwentuhan. Ay nako, bakit po kaya ganun sila? Sama-sama po nila, Mang Dodong. Pinagbibintangan po nila ako sa pagpatay sa pusang yun. Tapos sa bodega na ako matutulog ngayon. Habang papalapit ang birthday, lalo nila akong pinahihirapan eh. Kinukuha na nila yung lahat sa akin eh. Wag ka susuko. Hindi naman yan sila mananalo sa'yo eh. Kaya wag ka susuko. Huwag ka mapayag na ikaw ang mamalalat at maay mo. O titiis na lang. Mapapalis na rin sila. Basta, laban lang. Laban na tayo. Opo, Mang Dodong. Lalaban pa po tayo. Hindi tayo susuko. Pero alam niyo po, may halimaw sa bahay eh. Sa tingin ko, ang halimaw na yun yung pumatay sa pusa. Kaya natatakot din akong matulog sa bodega eh. Paano naman kung ako naman ang patay ng halimaw na yun? Nakakatakot po. Nakita ko talaga yung halimaw na yun eh. Halimaw po talaga. Nakakatakot siya pero magandang babae po eh. Mapula nga lang yung mga mata. Alimaw? Tunay ma? May alimaw ang inyo? Oo nga po. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw yon. Paano po kaya yun lalabanan? Eh mukha pong malakas yun eh. Saka may matutulis siyang kuko at may mahaba at matulis na tenga. Maamo ang mukha niya pero nakakatakot pa rin. Eh, dito na po muna ako matutulog sa inyo ha. Ayoko umuwi dun eh. Natatakot ako sa halimaw. Ama, ninyo ama tulong. Kato, wala akong hingaan eh. Saka umut at unan, wala rin. Ayos lang po yan. Basta bukas, buhay pa po tayo. Bago sumikat ang araw, umuwi na si Dion dahil ayaw niyang malaman ng kanyang madrasta na umalis siya. Tsak na mapapalayas na siya ng tuluyan.
Pagka-uwi niya, may nakita siyang magandang pusa na kulay puti sa harap ng pintuan. Hindi sana niya ito lalapitan pero bigla na lang naglambing sa kanya. Umikot-ikot ito sa kanyang binti. Saktong pagbuhat niya sa pusa ay bumukas naman ang pinto. Nandito ka pala sa labas? Kaya pala hindi kita makita dito sa loob eh. Sineryoso talaga nila sa bodega kapatulugin? Kumusta? Nakatulog ka ba ng maayos doon? Teka, pusa? Ang cute naman ng pusa na yan. Para ba sa akin yan, kapalit ni Mioni? Ha? Kwan kasi, nakita ko lang dito sa labas yan eh. Akin na, ako na mag-aalaga sa kanya. Pumasok ka na sa loob. Palapit pa lang ang kamay ni Loren sa pusa ay bigla na lang naggalit ang hayop. Nagtayuan ang balahibo nito at nakaamba ang paa nito para mangalmot. Pero dahil makulit si Loren, kahit pigilan ni Dion na huwag hawakan ng pusa, itinuloy pa rin niya kaya pinagkakakalmot siya nito. Aray! Lang yung pusa, salbahe! Tuturuan kita ng leksyon. Akin na nga yan! Marahan na kinuha ni Loren ang pusa pero nang hawakan niya ito ay bigla namang bumait at naglambing sa kanya. Dahil doon ay natuwa na ang dalaga. Pinapasok na siya ni Dion sa loob at inutusang magluto ng almusal. Sumama naman kay Dion si Loren sa kusina, dala ang pusa. Inilapag ng dalaga ang pusa sa ibabaw ng mesa at saka pinanood si Dion. Habang nagluluto, hindi naman mapakali si Dion. May kung ano siyang nararamdaman sa pusa. Pakiramdam niya ay hindi yung normal na pusa. Dahil parang nag-iisip ng maayos. May salamin ang cabinet sa kusina at nakatapat yun sa lamesa. Tiningnan ni Don ang refleksyon ng mukha sa salamin. Nanlaki ang mata niya nang makitang kulay pula ang mata ng pusa. Napitiwan niya ang takip ng kaldero na kanyang hawak kaya nagulat si Loren pati ang pusa. Tiningnan naman niya ang pusa at nakitang hindi kulay pula ang mata nito. Ano ba yan? Nakakagulat ka. Ayusin mo nga yung ginagawa mo. Sorry bigla ko na lang kasing nabitiwan eh. Saktan ka ba? Hindi naman. Mula ng sandaling yun, hindi na binitiwan ni Loren ang pusa. Tuwang-tuwa siya dahil malambing at nakakaintindi ang hayop. Sumapit ang gabi at hindi mapakali si Dion sa bodega. May kung anong nagtutulak sa kanya na alamin ng sikreto dahil palagay niya ay hindi talaga ito normal. Dahil nakakuha na siya ng duplicate ng susi, nakapasok na siya sa bahay habang tulog ang mag-iina. Hindi na siya nagbukas ng ilaw para hindi magising ang mga ito. Tahimik siyang naglakad sa loob ng bahay para hanapin ang pusa. Naaninig naman niya ang loob ng bahay dahil sa mga nakabukas nilang ilaw sa labas. Napaiktad siya nang biglang may nagsalita sa gilid. Ano yan? Bakit ka naglalakad na parang magnanakaw? May masama ka na naman binabalak, no? Bakit ka nga pala nakapasok dito? Sinira mo ba yung doorknob? Joseph, hindi. Nagkakamali ka. May duplicate ako. Tsaka, hinahanap ko yung pusang nakita mo. Aanin mo ang pusa. Papatayin mo na naman ba? Talagang pinapatunayan mong mamamatay ka ngayon, ha? Masama ang kutob ko sa pusang yon. Kailangan ko siyang mailayo dito. Tumigil ka na nga. Tama na ang palusot mo. Lumabas ka na dito kung ayaw mo isumbong kita kay mama. Delikado nga ang pusang yon. Kailan pa naging delikado ang pusa, Aber? Lumabas ka na. Lalabas ka o gigisingin ko si mama para tuluyan ka na mapalis dito sa bahay. Dahil sa pagbabanta ng binata, ay napilitan na lang na lumabas ng bahay si Dion. Pumunta siya sa bodega at naggayak na lang ng matutulugan. Ilang minuto na siyang nakahiga pero hindi pa rin dalawin ang antok. Lumabas na lang uli siya ng bodega at naglakad-lakad sa paligid habang dala ang flashlight. Malalim na ang gabi at sobrang tahimik ng paligid. Madilim na rin sa loob ng bahay dahil walang iniwang bukas na ilaw ang mag-iina. Lumapit siya sa isang bintana na hindi naman naisasara dahil sira na.
Dahan-dahan niya itong binuksan saka inilawan ng flashlight ang loob ng bahay. Hinagilap niya ang pusa. Pero hindi naman niya makita. Aalis na sana siya nang makarinig ng yabag sa kusina. Pinilit niyang abutin ng liwanag gamit ang flashlight ang bahaging yun ng bahay. May naaninag siyang babae sa kusina. Nakaharap ito sa kanilang frigidaire. Hindi niya mamukaan dahil nakatalikod ito sa kanya. Sino yung babaeng yun? Hindi naman si Loren dahil mahaba ang buhok. Tsaka mas sexy siya kay Loren. Teka, paano siyang nakapasok sa loob? Sandali nga, makapasok nga. Baka siya yung pumapatay. Kailangan ko magmadali. Baka may gawin na naman siyang masama. Dali-dali siyang pumunta sa may pintuan. Sinusian niya ang seradura pero hindi naman niya mabuksan ang pinto. Nakakawit sa loob ang chain lock nito. Napamura na siya dahil hindi niya malaman ang gagawin. Hindi na rin siya makakapasok sa pintuan ng kusina dahil hindi ito nabubuksan mula sa labas. Muli siyang bumalik sa sirang bintana kung saan niya nasilip ang babae. Hinagilap niya uli ito at nakitang wala na sa kusina ang babae. Nakarinig siya ng mga yabag ng paa na papunta sa hagdan. Dali-dali siyang tumingin doon. Naaninag niya ang babae na umaakyat na sa hagdan. Tinutukan niya ito ng liwanag ng flashlight tsaka sinigawan para makuha ang atensyon nito. Kuminto sa paglakad ang babae. Nagsimula ng kumabog ang kanyang dibdib. Titig na titig siya habang hinihintay ang susunod na gagawin ng babaeng yun. Bumaba ang tingin niya sa kamay ng babae. Nakita niya ang mahaba at matulis nitong kuko. Bahagya siyang napatras at nagsimula ng makaramdam ng takot. Maya-maya ay nanlaki pa ang mata niya nang dahan-dahang pumipihit ang babae para lingunin siya. Nang makaharap na ito sa kanya, nabitiwan na niya ang flashlight dahil sa nakita. Nagliliyab sa pula ang mga mata ng babae. Matalim ito kung tumingin. Nakalabas din ng mga pangil nito na tila ba sinadyahan ng babaeng ipakita sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang dibdib ng damit nitong basa ng pulang likido. Anong bumasa sa damit niya? Dugo ba yun? Teka, sa kusina siya galing . Sino ang pinatay niya doon? May kinain siya? Saan galing? Sa ref ba? Saan ba siya? Muli siyang napatingin sa babae nang magsimula na uli itong lumakad paakyat sa hagdan. Nakatulala lang siya habang pinagmamasdan ng paglakad ng babaeng yun. Hindi gumagana ang isip niya. Wala siyang maisip na gawin. Hanggang sa makita na lang niyang pumasok sa silid nila Loren at Joseph ang babaeng halimaw. Doon pa lang siya natauhan ng marinig ang malalakas na hiyawan ng magkapatid dahil sa takot. Panay ang sigaw nila ng saklolo. Dali-dali siyang bumalik sa pintuan at pilit itong binubuksan. Dinadambanan niya yon para masira ang lock sa loob. Lalo siyang nataranta dahil palakas ng palakas ang mga sigaw sa loob ng bahay. Nagising na rin ang kanyang madrasta at pinunta nito ang mga anak. Nagkakalabugan na sa loob ng silid at hindi na niya alam kung ano ang nangyayari. Maya-maya ay narinig na niya ang pagtawag sa kanya ng madrasta. Diyan! Nasok ka! Tulungan mo kami dito! Dalian mo, Diyan! Tita! Hindi naman po ako makapasok! Buksan niyo po itong pinto! Papasukin niyo po ako, tita! Diyan, bilisan mo! Walang yaka talaga! Kapag kailangan ka, ang kubad-kubad mo! Tulungan mo kami dito! May halimaw dito, Diyan! Narinig na lang niya ang malakas na pagbukas-sara ng pinto ng silid. Kasunod nito ang mga yabag na nag-uunahan pababa ng hagdan. Ilang beses pa niyang dinamba ang pinto at halos mapilay na ang balikat niya. Maya-maya ay tuluyan ng nasira ang lock sa loob. Malakas na bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang pagkalaki-laking aso na abuhin ang kulay ng makapal at mahabang balahibo.
Mahaba ang mga pangil ng asong yun. Mapula ang mga mata at galit na galit. Hinahabol ng halimaw ang mag-iina na tumatakbong pababa sa hagdan. Nang maabutan nito ang mag-iina, dinamban niya ito at pinagkakakagat. Nang hindi na makagalaw ang mag-iina, saka sila tinigilan ng halimaw. Mabilis na tumakbo ang malaking aso palabas ng bahay. Napatulala si Dion nang lagpasan lang siya ng aso. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa maglaho na sa damuhan. Naibaling niya ang atensyon sa mag-iina nang humingi na ng tulong ang mga ito. Tito, Loren, Joseph, ayos lang po ba kayo? Walang iya ka talaga. Paano mo nagawang panoorin lang kami habang inaatake ng halimaw na iyon? Saan ba yung galing? Bakit mo inayaan makapasok sa loob ng bahay? Nasa labas ka na nga para magbantay pero pabaya ka pa rin. Sarado po ang pinto, nakalak sa loob, kaya hindi po ako makapasok. Nabuksan mo na nga ang pinto pero tumunganga ka lang eh. Ang sabihin mo, wala ka talagang balak na tulungan kami. Mas gusto mong lapahin kami ng halimaw na iyo para wala nang nakaapi sa'yo. Tama na yan. Tulungan niyo ako. Ang sakit ng katawan ko. Puro ko sugat. Maawa niyo na. Tulungan niyo ako. Parang nabali ang kalawang binti ko. Ano pang tinataka-tanga mo dyan, Dion? Tulungan mo makatayo si Loren. Opo, tita. Pinuksan ni Dion ang ilaw saka isa-isang inalalayang tumayo at maglakad ang mag-iina. Hinaupo muna sila sa mga upuan sa sala. Pagkatapos ay kumuha siya ng gamot at nilunasan ang kanilang mga sugat. Panay ang daing ni Loren dahil siya ang napuruhan ng halimaw. Ayoko na dito, ma. May halimaw dito. Sabi ko naman sa inyo may halimaw dito eh. Walis na tayo dito. Papalikan tayo noon. Patayin tayo noon. Saan naman tayo pupunta? Di ba nga binenta na ni Mama yung bahay at lupa na iniwan sa atin ni Papa? Wala na tayong ibang mapupuntahan. Saan? Mas malayo dito, ma. Ma, bakit hindi ka sumasagot? Iniisip ko kung bakit tayo sinasalakay ng halimaw na yon. Anong klaseng halimaw yon? Bakit parang gusto tayong patayin? Saka paanong nakapasok ang halimaw na yon dito sa bahay? Yan nga din po ang pinagtataka ko eh. Tumigil ka nga diyon. Iniligtas mo lang ang sarili mo eh. Baka makakampi kayo ng halimaw na yon. Kasi una, bago siya makapasok dito sa loob, dapat ikaw muna ang lalapain nun dahil nasa labas ka. Kaya malamang pinapasok mo siya dito sa loob eh. Paano ko naman siya papapasukin? Ako nga hindi makapasok eh. Bakit hindi ka man lang sinaktan ng halimaw? Dinaanan ka lang niya kanina. Hindi ko rin alam. Ay sa demonyo ka, kaya ganon. Ang lahi nyo ay mga halimaw. Siguro, minana mo yan sa nanay mo, no? Anong sinasabi mo? Wag na wag mong idadamay ang nanay ko sa usapang to, Joseph ha. Matagal nang nakahimlay ang nanay ko. Kaya wala kang karapatang laitin siya. Hindi na nakapagpigil pa si Dion at nagawa niyang higitin ang damit ni Joseph. Halos masakal na niya ang binata. Galit na inawat siya ng madrasta. Lumigil na kayong dalawa. Bitiwan mo ang anak ko, Dion. Lalo nyo lang pinasasakit ang ulo ko eh. Ma, umalis na tayo dito. Ayoko na sa bahay na ito. Hindi na ako tatagal dito. Pwede ba, Loren? Huwag ka nang ngalgal dyan. Doon na kayo matulog sa kwarto ko. Bukas na natin to pag-usapan. At ikaw naman, Dion, ayusin mo ang kwarto nila dahil gulong-gulo at maraming nasira. Nagbusin mo yung bago ka matulog. Opo, tita. Teka nga pala, nasaan ang pusa ko? Nakita niyo ba? Nasaan siya? Baka nilapan na siya ng halimaw. Tulungan niyo akong hanapin siya. Sige na, ako na maghanap sa kanya. Magpahinga na kayo sa kwarto. Pinuntahan ni Dion ang silid ng magkapatid para linisin. Gulat na gulat siya nang makitang sobrang gulo ng mga gamit. Parang binagyo ang loob ng kwarto. Bago magsimula sa paglilinis ay lumapit muna siya sa bintana para buksan ito. Nakita niya sa labas na may magandang babaeng nakatayo sa bakuran at nakatingin ito sa kanya. Dahil sa kuryosidad, tinitigan niya ang babae. Ngumiti pa ito bago tuluyang umalis. Kahabulin pa sana niya ito pero hindi na niya ginawa dahil hindi na rin niya ito maaabutan. Puno ng katanungan ng kanyang isipan.
tungkol sa mga nangyayari at nadagdagan pa ng tungkol sa babaeng nakita. Pagkalinis ng silid ay hindi na rin siya nakatulog. Pumunta siya sa kusina para magluto na ng almusal pero laking pagtataka nang makitang walang laman ng frigidaire. Naalala niya ang babaeng nakita sa kusina. Doon niya naisip na magkahawig ang babaeng yun sa babaeng nakita niya sa labas ng bahay. Ang pinagkaiba lang ng dalawa ay maganda at maamo ang babaeng nasa labas, habang nakakatakot naman at mukhang halimaw ang babaeng nanloob sa kanilang bahay. Nagbukas na lang siya ng ilang dilata at yun ang niluto. Habang nagluluto ay narinig niya ang pagngiyaw ng pusa. Doon pa lang niya naalala na kailangan nga pala niya itong hanapin. Kumalibid ang pusa sa kanyang binti na parang naglalambing ito. May kung ano sa mata ng pusa at nahahatak siyang tumitig dito. Napabigla siya nang marinig si Loren na nagsalita. Lumapit ito at kinarga ang pusa. Nakita mo na pala ang pusa ko. Mabuti naman. Akala ko talaga nilapa na rin siya ng halimaw na yun eh. Salamat ha. Oh, bakit ang aga mong gumising? Hindi ako makatulog talaga eh. Natatakot ako. Baka bumalik yung halimaw na yon. Sabihin mo nga sa akin, ano ang lihim ng bahay niyo? Lihim? Oo, dito ka lumaki eh. Dapat alam mong may halimaw dito. Bakit parang hindi mo alam? Dito nga ako lumaki, pero walang halimaw dito. Tawag mo doon sa nanggugulong halimaw. Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang ito na-experience eh. Hindi ko talaga alam kung bakit nagkaroon ng halimaw ang bahay namin eh. Sabay silang napalingon nang dumating si Joseph at sumabat sa kanilang usapan. As if naman nasasabihin ni Dio ng lihim ng malaking bahay nilang to. Siyempre ate, sikreto nila yun. Baka nga trap nila yan eh. Para ang titira sa bahay na ito ay ipapain niya. Ipapakain niya sa alimaw. Tumigil ka nga, Joseph. Kung ano-anong pinagsasabi mo eh. Kung trap yun, sana noon pa tayo nilapa. Eh paano kung ngayon palang gagawin? Busog pa yung halimaw na yun noon. Ay naku, ewan ko sa'yo. Walang halimaw dito. At hindi ko alam kung bakit nagkaroon na lang bigla. Kung natatakot kayo, edi umalis na lang kayo. See? Lumabas rin ang totoong plano niya. Kasabwat niya yung halimaw para mapalayas tayo sa bahay na ito. Kasi ang nakalagay sa last will ng tatay niya, kapag iniwan niya ang bahay, mapupunta yun kay mama. O di ba? Ayaw rin ni mama na iwan ang bahay kasi may karapatan na siya dito dahil pinakasalan siya ni Tito. So ngayon, gusto niya tayong palayasin. Sana man ako kukuha ng halimaw na kakasabwatin. Kung ano-ano na lang yung sinasabi mo, Joseph eh. Hindi ko talaga iiwan ang bahay na to kasi iniwan ito sa akin ng mga magulang ko. Pero ayos lang din naman sa akin na nandito kayo kasi masyado namang malaki ang bahay kung mag-isa lang ako dito. Kalokohan! Tama na nga yung bait-baitan mo. Lalabas din ang totoo. Magkasabwat kayo ng halimaw na yun, Dion. Kasi kung hindi, sana umalis ka na lang dito para iligtas ang sarili mo. Eh kaso, gusto mong kami ang mapalayas eh. At ginagamit mong halimaw para kusa kaming umalis. Ako, gusto ko na talaga ditong umalis. Ayoko na dito. Natatakot na ako dito eh. Aantay ko pa bang mamatay ako? Pipilitin ko si mama na umalis na tayo dito. Nang magising na si Magda, kinulit siya ni Loren tungkol sa kagustuhan nitong umalis na sila ng bahay. Pero hindi pumayag ang ginang. Sa halip, naghanap ito ng taong titingin sa bahay para itaboy ang masamang elemento. Pero ayon sa taong yon, wala siyang nararamdamang masamang enerhiya sa bahay na yon. Binigyan na lang sila ng mga pangontra. Sinapian sila na lagyan ng asin ang palibot ng bahay, pati sa pintuan at mga bintana. Sinabihan din sila na dapat ay palaging merong holy water na nakalagay sa altar. Ang lahat ng iniutos ng expert na mga entities ay ipinagawa naman ni Magda kay Dion. Ilang oras din ang ginugol niya bago matapos ang paglalagay ng mga pangontra. Pagkatapos nagpaalam siya sa madrasta para lumabas lang sandali. Pinuntahan niya ang kaibigang pulubi na si Mang Dodong. Mang Dodong,
nakwento niyo po sa akin dati, may mga alam kayo sa halimaw, di ba? Halimaw? Ayun yun. Madami ako nakwento sa'yo ah. Yung halimaw po na nanggagambala sa bahay namin. Nakakatakot po yung tsura eh. Parang tugma po sa kwento niyong aswang. Tapos, eto pa po. May nagpapakita sa akin na magandang babae. Pero bigla ring umaalis. Aswang? Nako! Nakatakot nga yan. Pero, hindi na niya aswang ay masama. Yung iba, naiimik na sa sitwasyon. Yung iba, nagiging angapag-anggol. Kaya, hindi na at ang aswang dapat anayin. Pero yung halimaw po sa amin, Mang Dodong, pumapatay po eh. Iniisip ko, baka siya yung pumatay sa pusa ni Loren. Tapos ngayon, sila naman ang inaatake. Pero, nagtataka na nga rin po ako eh. Bakit hindi ako inaatake ng halimaw? Nung tumakas siya, nilagpasan niya lang ako. Kaya tuloy, pinagdududahan nila ako na kasabot ng halimaw na yun eh. Nagpalagay pa sa akin si Tita Magda ng mga pangontra sa halimaw sa buong bahay. Angotra? Anong angot na nilaay mo? Asin po, nilagyan ko ng asin ang palibot ng bahay. Tapos, humingi ako ng maraming holy water sa simbahan. Sana talaga hindi na bumalik yung halimaw. Hindi na yung mamalik. Maaot na yun. Matatakot? Isa na nga po. Dahil lumalalim na ang gabi, nagpaalam na siya sa matandang lalaki. Pagka-uwi naman niya sa bahay, pinagsasasampal siya ng madrasta. Galit na galit ito dahil gabi nang umuwi at hindi pa nagluto ng hapunan. Sinisisi siya nito dahil hindi masarap ang kanilang kinain dahil si Joseph ang nagluto. Dahil doon ay sinabihan siyang huwag kumain. At doon matulog sa sala para abangan at itaboy ang halimaw kung sakali mang dumating ito. Hating gabi na at mahimbing na ang pagtulog ni Dion nang bigla niyang marinig ang malakas na sigaw ng madrasta. Napabalikwas siya at dali-daling tumakbo paakyat sa hagdan. Di na siya kumatok sa pinto. Pumasok na lang siya bigla at nakita ang halimaw na aso na nakapaibabaw sa kanyang madrasta. At pilit na sinasakmal ang leeg nito. Ano pang tinitingin mo dyan? Tulungan mo ako dito! Papatayin ako ng halimaw na ito! Nakatunga ka pa rin dyan! Ano po ang gagawin ko, tita? Tonto! Kumuha ka ng kahit na ano! Basta itabay mo ang halimaw na ito! Kadiri ang laway niya! Baka marabis pa ako! Hindi ako pwedeng makagat! Opo, sandali lang po. Hahanap ako ng panghampas. Iginala ni Dion ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid para maghanap ng pwedeng ihampas sa halimaw. Nakita niya ang banga na nasa gilid ng pintuan. Dinampot niya yon at walang pagdadalawang isip na ibinato sa malaking aso. Pero nakailag ang hayop. Tumalon nitong pababa mula sa kama saka umalulong. Galit na galit naman ang madrasta ni Dion dahil nabasag ang mamahaling banga na regalo pa sa kanya ng isang kaibigan. Dali-dali siyang tumayo at pinagsasabunutan si Dion. Lalong nagalit ang aso. Muli nitong dinamba ang ginang dahilan para dumaus-us ito at napasandal sa dingding. Nagsipuntahan naman ang magkapatid dahil narinig ang ingay sa kwarto ng ina. Naabutan nila ang sitwasyon. Sigaw ng sigaw si Loren dahil nakitang inaatake ng halimaw ang kanyang ina. Dali-dali namang sumugod si Joseph at pinagsusuntok ang malaking aso. Sa kanya naman bumaling ang halimaw na galit na galit. Tinatayo-tayo mo dyan, Dion. Patay mo na ang halimaw na yan. Dalian mo. Patay na niya, kapatid ko. Kunin niyo ang holy water, bilis! Sabuyan niyo ang halimaw na yan! Dali-daling tumakbo si Dion sa ibaba para kunin sa altar ang holy water. Pagbalik niya sa silid, puro sugat na ang mag-iina dahil sinugod ng halimaw. Binuksan niya ang bote na may holy water at saka isinaboy sa halimaw. Bigla na lang nag-iba ito ng anyo. Nagsapusa ito at mabilis na lumabas ng silid. Napatulala na lang si Loren nang makitang
ang inaalagaang pusa ang nandun. Nagkakamali lang ako ng tingin sa halimaw na yun, di ba? Hindi yun ang pusa ko, di ba? Sabihin niyo, hindi siya ang umatake sa atin. Hindi siya halimaw. Hindi naman kasi yun ang pusa mo, ate. Di ba inilibing na natin yung pusa mo? Saan mo ba kasi napulot yun? Nag-ampon ka pa ng halimaw. Ikaw, Dion. Ikaw ang nagdala ng pusang yan dito sa bahay. Nag-uwi ka ng halimaw. Ikaw ang nagbigay sa akin nun eh. Hindi ko yun inuwi. Inabutan ko lang yun na nasa labas ng bahay. Saka di ko naman yung binigay sa iyo ah. Kinuha mo lang eh. Puro ka na lang dahilan. Pagsisinungaling. Ikaw pa lang nagdala ng kamalasan dito sa atin. Walang hiya ka talaga. Lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ka dapat nandito. Papatay mo talaga kami ah. Pwes, lumayas ka. Layas! Hindi po tita. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga sa akin ang pusang yun. Hindi ko talaga yung pinulot. Bigla na lang po yung dumating dito eh. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Lumayas ka. Layas! Galit na galit ang kanyang madrasta habang kinakaladkad siya pababa sa hagdan. Nang nasa kalahati na sila, bigla na lang silang nakarinig ng malakas na alulong. Sabay-sabay silang napatingin kung saan ito nagmumula. Nakita nila ang halimaw na nakapatong sa ibabaw ng side table na pinagpapatungan ng malaking banga. Lalong pumula ang kulay ng mga mata ng malaking aso. Galit na galit ang mukha nito at naghahanda sa pagsugod. Sabay namang napasigaw ang magkapatid nang makita ang halimaw pagkalabas nila ng silid. Sobrang lapit nito sa kanila kaya nataranta sila. Wala na silang ibang mapuntahan kaya tumakbo pababa sa hagdan ang magkapatid. Nagunahan na sila ng pagbaba sa hagdan nang makitang hinahabol na sila ng halimaw. Pinagtulakan naman ni Magda si Dion para maiwan ito sa hagdan. Pilit niya itong ipinapain sa halimaw para makaligtas silang mag-iina. Dito ka lang, Dion. Di ba bahay mo naman to? Para sa'yo ng tatay mo? Eh di sa'yo na. Pero mukhang may ibang umaangkin sa bahay na ito eh. Kung gusto mo talagang mapa sa'yo ang bahay, talunin mo ang halimaw na yan. Kasi kami, aalis na kami dito. Hindi ko hayang mamatay kami dito mag-iina. Tita Magda, huwag niyo po akong iwan dito. Wala naman po akong ibang mapupuntahan eh. Sasama na lang po ako sa inyo, tita. Sasama? Sira ulo ka talaga. Itong ang dalawa kong anak hirap na akong buhayin. Sasama ka pa? Saka isa pa, hindi naman kita kaano-ano ah. Kaya hindi kita obligasyon. Hindi rin ako nangako sa tatay mo na aakuin ko ang naiwan niyang responsibilidad sa'yo. Malaki ka na. Kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Tita, huwag niyo po akong iwan dito. Papatayin po ako ng halimaw. Wala akong pakialam. Itinulak siya ng malakas na madrasta dahilan para matumba siya sa hagdan. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo ang mag-iina. Bago pa sila makalabas ng bahay, bigla na lang silang sinunggaban ng malaking aso. Pinagkakakagat nito ang kanilang damit hanggang sa magkagutay-gutay. Mabilis na sinakluluhan ni Dio ng mag-iina pero inangilan siya nito. Hinambaan siya ng kagat kaya hindi nila malapitan ang mag-iina. Nabigla siya nang hampasin ni Joseph ang halimaw gamit ang paso na may halaman. Napabulagta ang halimaw sa simento. Ilang segundo rin itong hindi gumalaw kaya inakala nilang patay na. Nang uulitin pa ni Joseph ang pagampas, biglang gumalaw ang malaking aso at sinakmal nito ang braso ng binata. Pinagtatatadyakan naman ni Dio ng halimaw, dahilan para makabitiw ito sa pagkakagat kay Joseph. Hinaplot pa siya ng madrasta sa kamarahas na itinulak sa halimaw. Sa gulat ng halimaw ay nakagat nito si Dion sa tagiliran. Ginamit ng mag-iina ang sitwasyon na yon para makalabas ng bahay. Isinarado pa nila ang pinto pagkalabas. Nang bitiwan si Dion ng halimaw, paika-ika siyang tumakbo palapit sa pintuan, pero humarang sa daraanan niya ang malaking aso. Tinatahulan siya nito na paramang ayaw siyang palabasin. Ilang beses niyang tinangka niya na kalabanin ng aswang pero dinadamba lang siya nito. Bakit ka ba umarang sa daraanan ko? Parang awa mo na. Palabasin mo na ako. Iiwan na ako ni na Tita Magda eh. Ayaw ko maiwan dito. Sayong-sayo na itong bahay. Hindi ako masarap.
Kaya wag mo akong pagplanuang kainin. Maniwala ka, hindi talaga ako masarap. Pataanin mo na ako, sige na oh. Paalis na ang kotse nila eh. May iwan na ako. Hindi kita papatayin, promise. Pabayaan mo na ako. Lalong nagalit ang halimaw sa kanya at inambaan siya ng kagat. Halos magwala naman si Dio nang marinig na tuluyan ng nakalisang mag-iina. Nanginginig ang katawan niya dahil sa takot habang kaharap ang halimaw. Nawawala na siya ng pag-asa. Alam niyang lalapain na siya ng aswang na yon. Pero napamulagad siya nang maya-maya ay unti-unting nagpalit ng anyo ang halimaw na aso. Naging babae itong ubod ng ganda. Ha? Ikaw? Ikaw yung babaeng nakita ko sa labas ng bahay nung gabing yun ah. Tao ka? Anong klaseng halimaw? Tao ka. Anong kailangan mo sa akin? Itong bahay ba? Sige, sa'yo na lang. Ayos lang kahit nasa kalsada na lang ako tumira kasama ni Mang Dodong. Huwag mo lang ako lapain o kaya gawing alipin. Pagod na ako sa buhay ko eh. Ang gusto ko lang naman eh, makalaya tapos aampunin ko si Mang Dodong. Sabi ko pa sa kanya, ititira ko siya dito sa bahay kapag napasa akin na ito eh. Pero hindi na yun mangyayari kasi ibibigay ko na sa iyo itong bahay na to. Hindi sumagot ang babae. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Maya-maya ay bumaba ang tingin ng babae sa sugat niya sa tagiliran. Nababasa na ng dugo ang suot niyang t-shirt. Hahawakan sana ng babae ang sugat na iyon pero umatras sa takot si Dion. Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang pinto. Sabay silang napatingin doon. Nanlaki ang mata ni Dion nang makitang si Mang Dodong ang pumasok sa kanyang bahay. Mang Dodong, hindi ka po dapat pumasok dito. Umalis ka na po. May halimaw dito sa bahay. Baka lapain ka po niya. Halimaw? Ayan. Ayan o, siya po. Isa po siyang halimaw. Halimaw no? Kangan ng halimaw naman no? Amangay, apakahal aman alangan ang ganyan ni niya. Mang Dodong, kilala niya po siya? Anong tawag niya sa kanya? Kaya si Nadia. Maagal una almihan ng mamae yan. Ina niyang Mang Ilan. Bang Ilan? Bang Ilan po? Ano po yun? Hindi Mang Ilan. Oo nga po, sabi niyo po Bang Ilan. Isa siyang Bang Ilan. Ay, naku naman. Lima na nga. Basta, ina niyang Mang Ilan. Uwi ng aswang. Uwi po ng aswang? Ano pong uwi ng aswang? Ay, naku naman no. Ang akit mo amat na ulo ang utap. Di ka maainin niya. Ang dami mo nga Nadia. Ako si Nadia. Isa akong bangkilan. Ang mga bangkilan ay isa sa mga uri ng aswang. Tama ka. Matagal na nga kaming makakilala ni Mang Dodong. Kagaya niyong dalawa. Magkaibigan din kayo, di ba? Habang nakikinig si Dion sa sinasabi ng dalaga, bigla na lang siyang hinimatay dahil sa takot. Hindi niya nakayanan na isang halimaw ang magandang babae at kinakausap pa siya nito. Ilang oras din ang lumipas bago magising si Dion. Wala na siyang suot na t-shirt at nagamot na rin ang kanyang mga sugat. Nakahiga siya sa sofa. Bumangon siya at nilibot ng tingin ang paligid. Nakita niya si Mang Dodong at Nadia na masayang nagkukwentuhan sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit para hindi makahalata ang dalawa. Pinakinggan niya ang pinag-uusapan nila. Pinagtatawanan nila kung paanong umalis sa mag-iina ng takot na takot. Paggewang-gewang daw ang takbo ng sasakyan ng mga ito habang tumatakas. Doon lang din niya nalaman na magkasabwat ang dalawa sa pagpapalaya sa mag-iina. Plano niyo to? Linanon yung lahat ito para lumaya sila? Oy, gising anak mo na. Umut na ang ugat mo. Wala ho akong ugat na nasaktan. Ang tanong ko po ang sagutin niyo. Plinano niyo po ito? Bakit? Maiya natin yun. Di ko na maalala na maiya na minamatano ka ng mamaing yun eh. Pati ng mga anak niya mga walang kwenta.
naiitira lang naman ilan dito na mahal mo eh. Tapos, ikaw ba ay inaawak at tulong? Ay nako, kasi di na niya naiinit na rin. Kaya di na siya maantiis. Inako na niya ila para umalis dito. Di ba, yun din naman na gusto mo, umalis na ila. Ayan, wala na ila. Dapat to ba akong matuwa sa nangyari? Paano kung balikan nila ako? Pinagbibintangan na nga nila akong kasabot ng halimaw eh. Ngayon, kapag nalaman nila, masasabi nilang totoo na nga yun. Hindi na yun ila babalik. Paano niyo naman po nasabing hindi na sila babalik? Pag pumalik ila, humanda na lang ila anak niya. Lalapain na ila na tuluyan. Mang Dodong, huwag pong ganon. Masama po yun. Pero ang mahal nga, polo mo na inyong bahay. Tayo na ito. Wala na mga aungot. Ano, maaya ka na ma? Di ko po alam kung masaya ako. Inaalala ko pa rin po sila eh. Inaalala? Eh ikaw nga, di nila inaalala. Amin nila niya, ipinapain ka mo daw para makandakan ila eh. Tapos ikaw, aalalahanin mo ila. Ay, naku naman talaga. Babayaan mo ila. Malaga, polo mo na itong bahay. Ayun na ito. Ano? Ako'y aalit na. Uuwi na ako. Ako rin po, Mang Dodong. Uuwi na rin po ako. Tapos ko na rin pong gamutin si Dion eh. Pasensya ka na nga pala sa nagawa ko dahil sa akin nasugatan ka. Ha? Naku, kasalanan ko rin naman yun eh. Saan ka pala nakatira? Doon lang sa dulo ng baryo natin. O sige na, mag-ingat ka dito ha. Paalis na si Mang Dodong nang higitin ni Dio ng braso nito. Napatingin sa kanya ang matanda na takang-taka. Oh, mae, maaamiin ka manain? Saan po kayo uuwi? Noon, siya kaiton ko. Ano ba? Nakalimutan niyo na po ba yung pangako ko sa inyo? Kapag umalis na sila Tita Magda, dito na po kayo titira. Saka talagang iiwan niyo ako dito ng mag-isa? Huwag na po kayong umalis. Mula ngayon, dito na po kayo titira sa bahay ko. Hindi na po kayo matutulog sa kariton. Hindi na po kayo titira sa gilid ng kalsada. Hindi na rin po kayo mamamalimos. Utang ko po sa inyo ang kalayaan ko mula sa mag-iinang yun. Kaya maraming salamat po talaga. Sigurado ka ba? Dito na ako iira. Opo, dito na po kayo titira. Bahay niyo na rin po ito mula ngayon. Hindi na napigilan ng matandang lalaki ang pag-iyak. Panay ang pigil niya pero panay naman ang tulo ng kanyang luha. Pinunasan niya na ito gamit ang laylayan ng suot na damit. Tuwang-tuwa siya kay Dion kaya sobrang pasasalamat niya rito. Ilang araw na ang lumipas. Laging pinag-uusapan ng dalawa si Nadia. Panay ang tanong ni Dion tungkol sa babae kaya nakakahalata na si Mang Dodong. Dahil doon, pinuntahan nila ang bahay na tinitirhan ng dalaga. Mula kasi nung umalis ito ay hindi na bumalik pa. Personal na nagpasalamat si Dion kay Nadia dahil sa pagtulong niya sa mga plano ni Mang Dodong na ikinabuti naman niya. Nagpasalamat din siya sa babae dahil hindi nito tinuluyang nilapa ang mag-iina. Nalaman ni Dion ang tunay na kalagayan ng dalaga nang pasyalan nila ito sa kanyang bahay. Mag-isa na lang ito sa buhay. Ayon sa babae, pinatay ng mga tao ang kanyang mga magulang nang malaman na aswang sila. Itinakas lang siya ng kanyang lola at nagpakalayo-layo sila. Pero dahil sa katandaan, namatay rin ang matandang nagpalaki sa kanya. Kaya mula noon, namuhay ng mag-isa ang dalaga. Nakilala naman niya si Mang Dodong dahil minsan siyang iniligtas nito nang muntikan ng masagasaan ng sasakyan. Tinanaw ni Nadia na malaking utang na loob ang pagliligtas sa kanya na matanda. Kaya lagi niya rin itong binabantayan at inililigtas. Kaya hindi nito natanggihan ang paghingi ng tulong ni Mang Dodong para isakatuparan ang planong pagpapalayas sa mag-iina sa bahay ni Dion. Mula noon, lumalim ang pagkakaibigan nilang tatlo hanggang sa
Nagkapalagayan na ng loob sina Dion at Nadia. Wakas!